Di ba kahapon ay naglabas ng video si Saldico? Yes. Yung kanyang pinakahuling last part ng second episode. Yes. Okay. At doon ay tinukoy niya ang First Lady. hindi na siya sa sa insertion eh. Doon na siya sa importation. At nabanggit, Smuggling, nabanggit yung First Lady at ang kanyang kapatid na si Martin para naman. Martin Araneta. Sumagot na ngayon ang Department of Agriculture. Yan Yan sinasabi ko sa iyo kahapon. Sumagot na kasi dapat talaga DA ang nakikialam sa importation. Lalo sa agricultural products. Ito ang sagot Jen, ni DA Secretary Francisco Chu Laurel. Ito pong ipapakita naming video ay maselan. Yun yung mga bata takpan ng mata, tsaka tenga. Yung mga matatanda ay matulog muna. Ay wala, manunood sa atin. Bakit ba? Ano sinabi sa video? Sinabi ho sa video. Kanino bang video yan? Nako, magugulat kayo rito. Ito pong gagawin natin ay hindi na natin ibig sabihin para maging parehas tayo. Kasi si Saldico buo yung video, di ba? Tama. Ito rin po ay buo yung video. Buo kay Saldico na ginayat-gayat sa tatlo. Pero ito ginayat-gayat din natin base sa topic, para hindi tayo masyadong mabore kasi mahaba yung video eh. Okay. So meron tayong tungkol sa asukal, meron sa sibuyas, meron sa bigas. Ayan, At yung di umano pagpapatigil ng mga investigation. Hearing dahil masasagasaan daw ang First Lady. So unahin muna natin yung tungkol sa asukal. Yan. Ako, controversial yan, Ang sabi kasi dito ni Saldico ay dun pa lang sa importasyon ng asukal, may mga kota-kota na, may SOP na ibinibigay. At ito daw po ay nakokopo ng kapatid ng First Lady, di ba? Na si Martin Araneta. Yan. Pakinggan po natin mula dun sa introduction hanggang dun sa pagbanggit sa asukal. Ito po, Secretary Chu Laurel. Good afternoon to everybody. Nice to see everybody. Mukhang malaki ang interest ninyo sa aking sasabihin. Well, noong September 2023, ako ay pinatawag sa Bahay Pangulo at doon na officially sinabi sa akin na ako ang magiging Secretary of the Department of Agriculture. At nung natanggap ko sa posisyon, at nung tinanggap ko yung posisyon, sinabihan ho ako ng ating mahal na Pangulo, clean it up, do what you have to do, form your own team. Due to his marching orders, nag-umpisa din ako mag-research at mag-imbestiga. Marami hong paratang si Saldico tungkol sa iba't ibang commodity na hawak ng DA. Sa lahat, asukal. Ang rami niyang sinabi tungkol sa sugar, pero ito ang totoong nangyari. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. Sometime first week of March 2024, pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes para ipakilala ang isang major sugar importer. Of course, we had our pleasantries, and basically ang hiningi sa akin ni Saldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Tumawag ako kaagad after the meeting kay SRA Administrator Pablo Ascona at naikwento ko itong request sa kanya. And it was very timely that we had the final draft of the sugar importation allocation system to level the playing field. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order Number 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order Number 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Papakita namin mamaya. Yan yung asukal dyan. Tama, asukal. Asukal issue yan. So dito ay sinasabi ni Secretary Chu Laurel na si Saldico ang humihingi ng may interest pala, no?
sa importasyon ng asukal Ayan. na napakalaki. Oho. Na hindi naman niya pinagbigyan. 200,000 metric tons. Metric tons. Oh, grabe. Sobrang laki daw. Oho. Pero dito hindi niya na ipaliwanag yung sinasabing may SOP. Walang hinihinging SOP. Oo nga. Oo, di ba? Sabi ni Saldico, hindi, just asukal, May mga meron siyang mga SOP. Kaya hindi na bumababa ang presyo. 15 to 15 to 20% ba ang SOP? Oo nga, parang ganun. Oo. Na kinokolekta daw at meron pa monthly. Yes. Oo. Ano naman ang tugon ng kalihim tungkol naman dun sa paratang na hindi pala dyan si Martin, hindi pala sa asukal si Martin. Okay. Oo. Sa sibuyas. Sibuyas. Ito naman, ang sabi ni Saldico dito, ay tumataas ang sibuyas, presyo, at umabot ng 600 Oo. dahil minamanipulate ang presyo. Tama. Oo. Biglang nagpatawag ng investigation dati, naalala ko pa yan eh. Oo. Di ba? Oo. At hindi ipinatigil daw yun dahil sa, yun nga, madadamay yung kapatid ng First Lady, Oho. si Martin Araneta. Oho. Ano paliwanag dyan ng kalihim ng Department of Agriculture? Ituloy po natin ang video. Punta naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas nung panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang private sector advisory council member for agriculture during that time, wala kaming nakitang official recommendation to the secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Ayun. So ang sa paliwanag naman niya dito, ay tumaas ang presyo ng sibuyas noon. Low supply and Low demand. supply and demand. Nawala talaga daw. No? Wala daw nag-hoard ng sibuyas. Walang yellow, wala ring red. Kaya lang, Jen, pagka babalikan mo yung ginawang investigasyon dyan ng House of Representatives, meron talagang tinukoy na onion cartel. Yes. Di ba? Natukoy nila yan Oo. Pati nga yung taga Bureau of Plant Industry. Oo. Ewan ko kung bakit magkaiba yung paliwanag dito ni Secretary Laurel. Sa bagay siguro nung panahon na ito, siya na ba ang DA?
Di ba ata no? Hindi pa yata Oo, nung yung unang investigation, 2022 to eh. So ang Pangulo pa ang DA Secretary. Oo, tama. Sa panahon na yan, meron ng mga na-blacklist na 3 importer Oo. dahil sa price manipulation ng sibuyas. Oo. Mukhang doon magkaiba no sa pangyayari. Kasi nasa record yan, kung babalikan mo yung Nasa investigation. record. Yes, so Congressman Totus Mansing ata nag-imbestiga nung time na yan eh. Oo. Yung committee niya. Oo. Yan po ang sabi. Oo. Ang sinasabi lang dito ni Secretary Chu Laurel, hindi lumilitaw yung pangalang Martin Araneta sa mga importer. Yan. Sa loob doon ng 2 taon niyang panunungkulan. Oo. Oo. Kaya lang hindi naman yata importer dyan no? Parang operator. Oo nga. Hindi naman siya importer talaga. Oo. At wala rin daw request sa kanya. Wala. Oo. So, dito, ang paliwanag ni Secretary Chu Laurel na law of supply and demand, yun ang dahilan. Oo. Kaya lang, sa totoong nangyari doon, kaya nawala ng supply. Kung babalikan natin yung investigation, Kaya nawala ng supply dahil nga... kartel. Kinartel. Kinartel. Oo. At sabi niya, walang mag-hoard ng mataas ang presyo. Wala. Kasi binibenta nila dahan-dahan. Dapat ilalabas nila. Nilalabas nila. Mga Nobyembre nangyari, bago mag-Disyembre. Nilabas nila dahan-dahan. Naalala ko pa yun, nung tinanong si Senador Marcoleta noon, congressman, tinanong pa niya, yung, ayoko may pangalan ng yung kumpanya, di ba? Yung mga importer eh. Yes. At natukoy nga niya, wala palang laman to, bakit yung bodega mo ay kumukonsumo ng ganitong kuryente? Sa kuryente. Oo. Yes, tapos tinatanggi nila na meron sibuyas. Mayroon sibuyas. Pinakita, asan yung electric bill. Yan. Kasi dapat kung yung cold storage mo, walang laman, natural papatay mo yung... Siyempre, Magtitipid ka eh. Oo. Kaya lang lumilitaw na doon sa mga sinasabing buwan na wala silang supply, wala silang walang laman yung kanilang bodega. Matataas pa rin ang kuryente, ang bill. Baka Electric bill. Baka pinalalamig lang yung lugar siguro. Kado natutulog. Yun lang yung pagkakaiba doon sa paliwanag ng Secretary Laurel kumpara doon sa talagang nangyari. No? Doon, kung ba sa investigation, yung investigation at that time. Kasi may record dito sa House no? Yes. At ito'y napabalita. Doon naman po sa presyo ng bigas. Yan. Ito medyo umaray din ang taong bayan dito dyan nung wala tayong mabiling bigas, no? Pero ito, ang nakialam niya, Quinta Committee na yan. Ito bandang huli na yan Yes, oo. Pero matagal yan bago nabuo yung Quinta Committee. Matagal. Bago pa nabuo yun, marami nang nagre-reklamo. Yes. Ang sabi nga dito ni Saldico sa kanyang video, kasi palapit na yung 2025 election papasok no? Naku, magre-revolution ng mga tao, matatalo ang mga kandidato. Kung hindi natin ito gagawin ng paraan. Kailangan ibaba natin yung tarif. Matagal daw nila nagpulong Nagsimula, naging 15% yan ang taripa from 35%. Yan. Ang tinuturo pa rin ni Saldico dito, kasi may mga nakikialam. May mga kota-kota, mayroong mga SOP, kaya hindi maibaba ang presyo kahit ibinaba ang tarif. Anong sagot naman dito ni Secretary Chu Laurel? Yan. Andito po ang paliwanag niya sa bigas. Isunod naman natin yung bigas. Sinabi ni si Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15%. Dahil masyadong mataas ang world market price during that time.
Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag na malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung itakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills at ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Diba yung 29 peso rice natin noon? Ang mga sumusunod doon ay pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Sandali, may tumatawag. Naglabas din kahapon ng pahayag si Kong Martin Verga bilang Committee Chair of Agriculture and Co-Chair of the Quintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Townhomes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi ng paumanhin sa kanila. I do not use the word naive. It is not part of my vocabulary. Medyo social yun yata. Tuwing ako ay napupunta roon for official business only, specifically for the department's legislative agenda. Sa isda naman tayo. Nakita nyo at narinig ang aking sinabi sa Kongreso na siya mismo, si Saldico, ang humingi sa akin ng 3,000 containers of imported fish para ipasok sa kanyang nominated companies. Ito po yung kanyang text sa akin. Evidence ko to. Ako, pwede kong pakita sa inyo to. But under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent din ni Saldico. So, Saldico, magbigay na ng consent mo para makita nila ng public na to. Pakilang. Yon. Oho. Aha. So, bigas at saka isda. Bigas at isda. Sinagot niya. Yung sa isda, kasi di ba nabanggit na nga natin kahapon Yun ang talagang tumatak doon na sinabing, well, yun ang po yung nangyari. Inulit lang niya. Dahil nga nagkaroon ng hearing sa no? Diyan sa House Oo. Sinabi niya yung humihingi nga si Saldico ng 3,000 metric ton sa isda. Kasi parang nakakalaban niya yata yung kumpanya ni Kong Toby. Ipapakita daw ni Secretary yung text sana. Oo. Yan lang, sabi niya, bawal, ha? Kailangan kasi may consent. Yun ata yung yung batas na yun, yung bago. Yung para dun sa... Ano yan? Basta ano yun privilege communication kasi. Parang personal communication ninyo. Ako pakita mo na.
Hindi naman makakatutol si Saldico. Pinaprint na kanya ng malalaki. Pero Oh, siguro, lalaki boss, na. huwag ipapakita. Baka makasuhan tayo. Well, anyway, yun At na. doon sa bigas, nako, mayroon yung tinutulan na hindi totoo na may confidential report na nandun ang pangalan ni First Lady Yan. na nakikialam sa supply ng rice importation. Rice importation. Yes. Wala daw yun. At sa loob daw ng kanyang 2 taong panunungkulan, Oo, hindi kahit nakialam. Hindi kahit kailan, nakikialam. ang First Lady po hindi nag-medal. Oo, no? oo. Mm. Nakisaldi ko ngayon ng pagpapatunay, di ba? Yan. Dahil sa ikaw ang nagsimula niyan eh. Oho. Dininay naman nung kabila. At may mga dala-dala pang mga ebidensya eh. Eh, mukhang matitibay din ako ang pagbabatay natin ng kwento ni Secretary Jun Laurel. Oo. Ay may sapat din sa kabatiran Yung sa tawag nga, usaping ito. may personal knowledge din, di ba? Oo, kasi nga siya ang Department of Agriculture Secretary. Ayan yung sinasabi natin kay Saldi ko kahapon pa, di ba? Oo. Madaling magturo. Pero kailangan, may dala-dala ka ring bala, Ay, tsak yun. ebidensya, Oo, di ba? oo. Oo. Kasi nga, sabi natin, madaling magparatang eh. At saka, to be fair dyan, ha? Ito, ang tagal na nating alam ito, di ba? Oho. Ang tagal na hong nag-circulate ang impormasyon na di umano involved nga ang First Lady, pati na yung pangalang Martin Yung Martin Araneta. Araneta na yun, oh. Pero sa tagal ng lumutang ito, mula nung nagmahalang mga bigas, Oho. wala namang... Ni walang kaso, ni walang tumayo, na nagpapatunay na gano'n ng nga. complaint eh. Wala. At naglabas ng mga ebidensya. Oho. Ngayon, siguro si Saldico, kung may alam ka pa, itodo mo na, di ba? Oho. So, usapin na yan. Para ka panipaniwala talaga. Bagay, sabi ni Saldi ko, meron pa raw siya mga ilalabas. Pero doon sa, kumbaga sa korte, nasa sa rebuttal ni ano Oo. yung rebuttal ni Secretary Chu Laurel, parang kapanipaniwala din eh. Yun nga. Di ba? Oo. Mm. At meron palang statement si Congressman Enverga kahapon. Hindi natin nabasa. Hindi ko na masyado si Congressman Enverga kasi ang House Committee on Agriculture. Oo, Siya ang Vice Chair ng Quintacom. Hanapin natin mamaya. Oo. At dito, Jen, Oo. ay may konklusyon si Secretary Chu Laurel sa mga pangyayaring ito. Pero mamaya na natin ipapakita. ha? Kumbaga labas. So, I therefore conclude. Yes! Mukhang meron siyang nabuong konklusyon Oho. kung bakit nangyayari ang mga pangyayaring ito sa kasalukuyan.